17 bilyong piso ang inaasahang kikitain ng PhilHealth sa pagpapatupad ng pagtaas sa 5% kontribusyon ng mga kasapi nito. Kasabay niya ng pangako ng PhilHealth na mas marami pa ang mga benefit packages na ibibigay sa mga miyembro. Pag-usapan natin yan sa ating serbisyo ngayon kasama si PhilHealth Corporate Affairs Group Acting Vice President Ray Balenya. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Sir Ray. Magandang hapon at Happy New Year, Ma'am Ruth. Siyempre sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Pakipaliwanag lang unang-una po muna paano po ipatutupad itong pagtaas sa premium sa halimbawa doon sa magbigay po tayo ng sample computation. Alam ko kasi dapat last year ito, di ba po, tapos pinakiusap na i-move. Kaya lang ngayon po ay tuloy na, no? Tama po kayo, Ma'am Ruth. No? Last year, supposed to be ay merong contribution adjustment from 4% to 4.5%. Pero ito po ay nasuspinde, kaya nanatili po at 4%. Ngayon pong 2024, alinsunod po sa Universal Healthcare Law, ay ipapatupad po natin kung ano pong nakatadhana sa batas. At ito nga po yung 5% na contribution rate for 2024. So lalabas po from 4% to 5% ay 1% po ang magiging adjustment natin. Nananatili po, Ma'am Ruth, na ang ating income floor ay 10,000 pesos. At ngayon, ang income ceiling ay 100,000 pesos. So, ang pinakamababa po natin na bayad kada buwan ay 500 pesos. At kung may employer pa yung ating kababayan, hahatiin pa po yan sa kalahati, tig 250. At kung 100,000 naman po ang sweldo ng ating kababayan, yan ay 5,000 pesos kada buwan. At kung hahatiin between employer and employee, 2,500. Yun naman pong kumikita pa ng higit pa sa 100,000, nananatili na at 5,000 po ang kanilang contribution sa PhilHealth. So yung ganito pong yung binanggit nyo, same po yan sa lahat, ano? Even yung mga voluntary members, yung mga ganon, kasama po sila dyan? Tama po, Ma'am Ruth, no? Ang saklaw po ng contribution adjustment ay lahat po ng mga direct contributors. Yun po by law ay may kakayanan pong magbayad. Kasama po dyan yung mga empleyado at lahat po ng mga self-paying individuals, kasama na rin po yung ating OFWs. Alam ko ay napaliwanag nyo na rin po ito nung pang isang taon, no? Pero bakit nga po kailangan magtaas ng premium, sir? Well, una po, Ma'am Ruth, ito po ay bilang pagsunod, no, sa itinadhana po ng batas at ang PhilHealth bilang ahensya po na tagapagpatupad ng Universal Healthcare Law ay nananagot po tayo na atin pong ipatupad po ito. Ikalawa, sinabi rin po sa batas na sa bawat adjustment ng contribution ay magkakaroon po ng karampatang increase sa atin pong benepisyo. At dyan po mapupunta yung atin pong ibinabayad sa PhilHealth sa patuloy na paglawak po at pagbuti ng atin pong mga benepisyo. Ayan, so binanggit nyo na yung pag-increase, syempre ang inaantabayan ng ating mga kababayan, yung pagdagdag na increase sa benefits. Ano po yung mga maaasahan natin ngayong taon? Well, unang Ma'am Ruth, no? Last year, nasimulan na po natin na i-increase at i-enhance yung ating benefit packages ay hindi po natuloy yung contribution adjustment. Kung nabalitaan po ninyo, no, yung ating dialysis coverage, magmula 90 sessions kada taon, ginawa po yan ng PhilHealth Board na 156 sessions. Ngayon din, yung mga conditions na napakabigat para sa pasyente, yung tinatawag na yung may burden of disease, no? Ay sinimulan din po natin itaas yan. Sinimulan natin sa 3, Ma'am Ruth, last year. Yun pong pneumonia high risk, dati-rate 32,000 pesos yan, ay naging 90,100. So, more than triple po. Almost triple pala ang naging pagtaas. At yun naman pong stroke, halimbawa, yung ischemic stroke, ay magmula 28,000, ginawa po natin 76,000 yan. At kung hemorrhagic stroke naman, dati 38,000, naging 80,000. So, more than double po ang naging pagtaas sa 3 po, no, na mga benefisyong yan. And for this year po, meron pa kaming tinitingnan, Ma'am Ruth, no, 6 na mga burdensome diseases and conditions. Pinag-aaralan na po ito at ito po isasailalim sa mga pag-aaral. Maaasahan po ng mga kababayan natin na mailalabas po natin ito ngayong taon. Bukod dyan po ay syempre all the other case rates, Ma'am Ruth,
ay masasubject po yan to as much as 30% increase. Kasama po yan sa pinupush ngayon ng PhilHealth Management. Sige po. Mamaya ipagpatuloy natin ang ating usapan tungkol pa rin dito sa mga posibleng yung increase in benefits dahil nga po sa pagtaas ng ating premium na binabayaran. Kasama pa rin si PhilHealth Corporate Affairs Group Acting Vice President Ray Balenya sa pagbabalik ng Newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon. Pinag-uusapan natin yung dagdag contribution sa PhilHealth at yung pinapangako naman po ng ahensya na dagdag din na benepisyo. Kasama pa rin po ang kanilang Corporate Affairs Group Acting Vice President na si Ray Balenya. Sir, puntahan ko lang itong mga questions dito sa Facebook Live. Binanggit nyo na kung sino yung mga sakop kanina pero siguro para malinaw, sabi ni Espinosa Ronald, di mo lang 4% tumaas ng 5%. Paano daw po para sa mga OFW? Well, salamat po sa tanong po ni Sir Ronald. Yung mga OFWs po, no, ay kabilang po sila sa mga direct contributors, no, ayon po sa Universal Healthcare Law. So sa case naman ng OFWs at ng iba pang mga self-paying members, Sir Ronald, ay 5% po ng ating buwanang kinikita ang ating pong ibabayad sa programa. So ang ceiling niya ay 100,000 pesos. So kumbaga, pinaka-maximum na yung 5,000 pesos kada buwan ang atin pong ibabayad sa PhilHealth. Sir, may isa pang patanong. Halimbawa daw, matagal kang naguhulog for 30 years kasi empleyado ka and then nag-retire ka or nag-resign ka. Ano pong mangyayari doon sa PhilHealth? Beneficiary ka pa rin ba kung after 30 years and then hindi ka pa senior? Okay, no? Meron tayong tinatawag kasi na lifetime membership, no? May dalawang conditions na dapat na ma-meet yung miyembro bago po maging miyembro panghabang buhay. Yung mga lifetime members, Ma'am Ruth, hindi na po sila nagbabayad ng kontribusyon at habang buhay na ang kanilang PhilHealth benefits. So una pong condition, dapat po ay naabot na nila yung kanilang age of retirement, which is 60, at nakapagbayad ng hindi bababa sa 120 monthly contribution sa programa. So, dapat ma-meet po itong dalawang conditions na ito para po sila ay maging lifetime member. Sakali naman na hindi pa umaabot, no, sa 60, halimbawa 58 pa lang. So yung natitirang 2 taon ng kanila pong bago sila mag-senior citizen, pinapayo po natin na sila po ay magtuloy bilang self-paying member. Okay, so kailangan yung yung dalawang conditions ang ma-meet, hindi lang po isa, no? Yes, for the age, Okay. Sir, at tas kasama na rin namin kayo, kamustahin ko na lang din siguro yung mga claims doon sa ibang hospitals. Ano pong status niya? Nabayaran na po ba yan? Well, as announced po, no, during our press con nitong nakaraang Biyernes, Ma'am Ruth, between August 2 to December 31 of 2023, ay nakapagbayad na po ang PhilHealth ng umaabot sa 46.4 billion pesos. At yan po ay bayad natin to both government and private healthcare facilities. So, we even exceeded, Ma'am Ruth, no, yung ating pong kinumit sa Kongreso noong September of last year na may 27 billion tayong isisettle sa ating pong partner providers. So, na-exceed na po natin yan at tuloy-tuloy po ang ating pong pagbabayad sa ating mga partner hospitals. Yung nakita ko kasi recently, meron po kayong inilabas na release tungkol dito sa konsulta program ninyo kasi parang ini-encourage nyo ang mga miyembro na mag-register or mag-avail nito. Paki-explain na lang din po ulit. Ma'am Ruth, thank you very much for bringing that up kasi napakahalaga po nitong konsulta sapagkat ito na po yung PhilHealth benefit na hindi na po kailangang magkasakit ng miyembro. In fact, ito po ang tutulong para wag na po tayong magkasakit, no? Sapagkat nakatuon po ito sa prevention. Nakapaloob po sa konsulta package ng PhilHealth, yun pong consultation with the primary care physician, mga laboratorio gaya ng X-ray, ECG, ano po at iba pa, depende po sa pangangailangan ng pasyente and as will be recommended by the provider. Meron din pong mga gamot yan, Ma'am Ruth, no? 21 molecules of medicines, no? At pangunahin dyan yung mga maintenance meds para sa mga diabetic, para sa mga may high blood, ano po. So, depende sa pangangailangan ng pasyente at yan ay i-determine ng kanilang konsulta provider,
ipagkakaloob po ito sa pasyente nang wala po silang binabayaran. Kaya ang ating pong panawagan, magpa-enroll na po tayo sa konsulta provider na atin pong pipiliin. No? Kasi dapat tayo po pipili ng provider. Batay yan sa batas po. Pero yung naalala ko po dito, dapat po ito yung isa lang yung clinic na pupuntahan mo para syempre mas natututukan din yung halimbawa yung maintenance meds mo, di ba? So isa lang yung panggagalingan nito. Tama po kayo, Ma'am Ruth, no? So kung nagpa-enroll na tayo sa isang konsulta provider ngayong taon, dapat sa buong taon mananatili po tayo sa provider na yon. Ngayon, kung halimbawa lilipat tayo ng bahay, syempre kailangan nating lumipat, no, ng konsulta provider. So sa susunod na taon, maaari nating gawin yung pag-transfer sa ibang provider. Huli na lang, sir, yung contact information in case may gusto pa po silang malaman from you. Okay, so ang maaari po na tawagan po ay ang ating pong call center, ano po. Pero sa ngayon, Ma'am Ruth, ay gusto natin na encourage yung mga members natin na mag-post po sa ating pong Facebook page nang sa gayon po ay masasagot po natin agad. Okay. So Ma'am Ruth, no, sa ating Facebook, PhilHealth Official, gayon din sa X, meron din po tayo na Twitter, X account. Maaari po sila na mag-post dyan ng kanilang mga katanungan. Maraming pong salamat kay PhilHealth Corporate Affairs Group Acting Vice President Ray Balenya.